Sa mga kapops natin na nahumaling na sa manga ni Lubo, narito na ang Kabanata 8 kung saan makikita natin sina Brunhilde, Gol, at Thor. Ngunit hindi lamang iyon ang pasabog sa atin dahil sa kabanatang ito, masusubaybayan din natin ang malupit na sagupaan ng dalawang alamat sa larangan ng digmaan. Labis-labis ang excitement para sa Kabanata 8, kaya kung handa na kayo, tara na at simulan na natin. What's up mga pops, Manga Moto nagbabalik. The Legend of Lubo Kabanata 8. Duelo sa kaso ni Son Jian. Natapos ang Kabanata 7 sa pagkamatay ni Wo Angwo at ang mag-uumpisang sagupaan ng dalawang alamat sa larangan ng digmaan. Ngayon, kumapit ka dahil tayo'y maglalakbay sa Kabanata 8, kung saan makikita na makalipas lamang ang 30 minuto mula nang magsimula ang laban, 9 na mga kilalang general ang agad na namatay sa kamay ni Lubo. Ang lahat ng mga sundalo ay nawalan ng pag-asa, ngunit sa kanilang lahat, ang tunog ng yabag ng isang kabayo ay umalangaw-ngaw sa buong paligid, at ito'y walang iba kundi ang tiger ng Jandong na si Son Jian. Heto na mga kops at nagharap na ang dalawang alamat at nagkatitigan na sila ng matindi. Napasabi si Son Jian, ngayon na nakaharap niya si Lubo, nararamdaman niya talaga na nasa ibang antas ito, kaya't ito ang dahilan kung bakit nais niyang talunin ang Flying General. Agara naman bumaba si Lubo sa kanyang kabayo at binigyan niya tayo ng mala superhero landing na entrance. Napansin naman ni Son Jian ang kabayo ni Lubo at isa ito sa 3 yaman ng China, ang kabayong si Red Hair. Dagdag pa ni Son Jian, wala siyang pag-asang manalo sa Flying General kung mas maganda pa ang kabayo nito. Sa puntong ito, mukhang walang kamuwang-muwang si Son Jian na ang kanyang kaharap ngayon ay isa rin sa 3 kayamanan ng China, ito ay ang warrior jewel na si Lubo Fengxian. Grabe ang tibok ng dibdib ni Son Jian habang papalapit ang Flying General at nasambit nito na, hayaan mo akong magsaya. Handa na ang dalawa na magbigay ng atake sa isa't isa, at kapansin-pansin ang nagbabangga ang aura ng dalawa. Nalipat naman ang panaw sa mga sundalo at hindi pa man nagsisimula ang bakbakan ngunit nahihirapan ng huminga ang mga sundalo. Napasabi na si Son Jian na nakakatakot talaga si Lubo, sumagot naman ang Flying General na dudurugin siya nito. Narinig ito ng mga tauhan ni Son Jian, at lahat sila ay natakot dahil batid nila na si Lubo ay seryoso sa kanyang mga sinasabi. Hindi pa man nagsisimula ang laban, nakitaan na ng panghihina si Son Jian, at may binulong ito na ang unang aatake ang magtatakda ng takbo ng laban. Ngunit ang malaking tanong paano ito gagawin ni Son Jian, lalo na't si Lubo mismo ang nagtatakda ng laban sa unang atake pa lang. Nakaisip na ng magandang plano si Son Jian, iiwasan nito ang atake ni Lubo sabay aatake ng counter-attack. Ngunit may problema pa rin dahil hindi niya alam kung ano ang magiging unang atake ni Lubo. Saglit lang mga kops, mahilig ka ba sa ramen? Kain na sa JPY Juan, napakasarap ng ramen nila dito, Rekta Valhalla kapag katapos mo kumain dito mga kops, like and follow mo na rin ang page nila, salamat. Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa 9 na strike na ipinakita ng Flying General, hinulaan ni Son Jian ang mahigit 39 na galaw kabilang ang side sweep, hit downwards, swing at thrust, kaso nga lang ang kalalabasan ng lahat ng ito ay hindi maganda para sa kanya. Nakafocus ng mabuti si Son Jian, at base sa kanyang prediksyon, inaasahan niyang gagamitin ni Lubo ang upper thrust bilang atake. Agad siyang naghanda para sa counter-attack. Sa puntong ito, nagdesisyon na rin si Lubo kung anong atake ang gagamitin, at ipinaliwanag sa atin na pinili ni Lubo gamitin ang hindi pa kumpletong atake laban kay Son Jian. Ginawa niya ito hindi lamang dahil masaya siya kundi bilang respeto rin sa kanyang katunggali. Humanda na ito para sa isang pangmalakasang atake at ang lahat ng nakasaksi ay gulat na gulat sa kanilang nakita kasama na rin si Son Jian. Ipapakita sa atin na sa malayong hinaharap sa Ragnarok, pinakawalan ni Lubo Fengxian ang atake na ito, at kahit si Thor ay tinanggap ito bilang pinakamalakas na atake. Ito ang atake na magiging kilala bilang ang Sky Eater. Nabalik naman ang panaw sa dalawang maglalaban, at dito'y hindi matanto ni Son Jian kung anong uri ng estilo ng pagsalakay ang gagawin ni Lubo. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganoong forma ng pagsalakay. Napatanong na lang si Son Jian sa kanyang sarili kung pressure ang kanyang nararamdaman dahil mistulang dragon na ang tingin nito sa Flying General. Heto na at sasalakay na si Lubo ng ubod ng lakas at napasabi na lang si Son Jian na, siguradong mamamatay na ako. Sa huling sandali ay lumingon ito sa kanyang likod at nakita nito ang kanyang mga kaibigan na nag-aalala para sa kanya. Bumulong ito ng pasensya na pero hindi ako pwedeng umurong sa isang bagay na masaya ako. Patay kung patay na ang laban nato mga kops.
Biglang lumipat ang eksena sa kabilang buhay, at makikita si Fang Yu na may kausap at nagkukwento ng mga nagawa niya noong siya'y nabubuhay pa. Nagpapasalamat siya kay Lubo dahil natupad ang kanyang pangarap na maging kilala sa China. Subalit, kahit natupad ang kanyang pangarap, hindi naman inaasahan ni Fang Yu na ang pagiging kilala niya sa China ay aabot hanggang sa kalangitan. Di lang yun mga kops, dahil may nagpa-autograph pa sa kanyang bata sa kalangitan, naging sobrang kilala talaga siya sa kabilang buhay. Gusto nyo ba malaman kung ano ang naging bansag sa kanya? Ang naging tanyag na bansag kay Fang Yu ay, One Hit Fang Yu, dahil sa literal na one hit talaga siya ni Lubo Fengxian, ang sama pakinggan pero at least naging kilala naman diba? Makikita rin natin si Mushan na nagkukwento sa mga naganap sa laban at nasabi nito na 1,000 sa mga kasamahan niya ang nakatingin sa kanyang likuran, dagdag pa nito na, ang isang leader ay hindi pwedeng gumawa ng kahit anong bagay na walang saysay, ang isang lalaki ay dapat maglaan ng kanyang buhay para maging astig. Sa kalaunan, natapos rin ang kanyang buhay. Nalipat ang eksena at nagdulot ng sorpresa dahil sa manga ni Lubo ay naglabas ang mga author ng Record of Ragnarok ng volume extra para sa Ragnarok. Makikita natin na nakalagay sa panel nato na 20 days bago ang God's Council. Ibig sabihin nito ay bago pa mag-umpisa ang Ragnarok, kinukumpleto na ni Brunhilde ang 13 na mandirigma na lalaban para sa sangkatauhan. Napaka-importanteng impormasyon nito pero ang tanong bakit dito nila nilagay diba? Pumunta na tayo kay Gol, makikita natin itong tumatakbo papunta sa kung saan babagsak ang Pegasus. Sinalubong niya ang pagdating ng kanyang ate at agad na nagsabi si Brunhilde na siya ay nag-treasure hunt. Sumagot si Gol na, hinahanap kita at wala akong pakialam kung magalit ulit sa'yo si Lord Odin. Dagdag pa ni Gol, kung nahanap ba niya ang kayamanan. Sumagot naman si Brunhilde ng oo, at makikita sa kanyang gadget na hawak ang larawan ng Flying General. Ang mga revelasyon sa Kabanata 8 ng manga ni Lubo ay nakakagulat, mga pops. Mapapasabunot ka sa ulo mo, lalo na sa Kabanata 9 dahil hindi lang sina Brunhilde, Gol, at Thor ang mga pamilyar na mukha na makikita nyo sa susunod na kabanata. Mayroong iba pang karakter na tiyak na ikakagulat nyo. Dagdagan ko pa dahil sa Kabanata 9, may magsasakripisyo pa ng buhay. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!